Hi, morning po. Hello po, good morning. Good morning po. Ethan, sorry po, I will not be able to turn on my camera kasi po, I'm using a different device po ha. Pero ikaw po, can you turn on your camera? So that I can see you. And thank you po. So, today po, we are gonna have our essay writing. Okay, mag-share po ako ng screen. Later, may babasahin po tayo. But, for now po, mayroon po muna akong i-discuss sa'yo. Then later on, ikaw po mismo ay gagawa na ng ganitong uri ng essay. Okay, naririnig po ba ako ng maayos? Malinaw po ba yung audio ko? Opo. Okay, sige po. Ito po ang i-discuss natin. Okay, let me share my screen with you. Hindi na po yung screen ko. Inisiyit na po. Opo. Okay, sige. Ito po yung i-discuss natin. Expository writing. Ano ba ang expository writing, Ethan? Can you please read po? Expository writing is defined as presenting reasons, explanations, or steps in a process. When we say expository writing, ibig sabihin po ito ay tayo ay nag-express, nagpapaliwanag, nag-explain ng step-by-step process, or nagbibigay po tayo ng information. Expository writing, ang ginagawa po natin ang pagkakasunod-sunod. At mayroon po tayong tatlong different main points. Okay? Kailangan po kapag gumagawa tayo ng expository writing, ito ay logical. Ito ay maayos at malinaw ang pagpapahayag. Okay? Malinaw po ba, Isan? Opo. Okay, sige po, continue tayo. Ano bang pinagkaiba ng expository writing doon po sa ibang uri ng essay or ibang uri ng writing? Pakibasa nga po. Expository writing does not tell a story. Will you read all of it po? All of it. Expository writing does not persuade a reader but only gives facts and reasons. Expository writing can also give the steps of a process. Okay, so kapag sinabi po natin expository writing, ito po, hindi po siya nagte-tell ng story. You do not tell a story about characters. Okay? Hindi ka po nagbabanggit ng kwento or buhay ng mga tauhan or mga karakter. What you're going to do po is nagbibigay ka ng detalye, nagbibigay ka ng facts, nagbibigay ka ng step-by-step process. Okay. So, ano ba ang expository essay? Ito po ay hindi summary ng libro. Ito po ay hindi po nagbibigay ng opinion. Pero base po ito sa katotohanan. Ito po yung ating format. Pakibasa nga po yung format natin. You read all of it po. An expository essay contains paragraphs. All paragraphs of a name. First paragraph, introductory paragraph. Paragraph 2, 3, 4, etc. Body paragraphs. Final paragraph. Concluding paragraph. Okay, so ito po yung bahagi ng ating expository essay. Later po gagawin natin ito ha. Mayroon po tayong first paragraph. Sa first paragraph, ito po ay introduction. Ano ba ang laman ng introduction? Ito po. Mayroon po tayong thesis. Okay, ano ba yung ibig sabihin ng thesis? Basahin mo nga po yung thesis. A statement discussing the topic of your paper. Okay, so kapag sinabi po natin thesis, ito po yung statement or yung ideya na mayroon ka po sa iyong
paper. Halimbawa, tungkol ba ito sa recycling? Tungkol ba ito sa paglilinis ng bahay? Tungkol ba ito sa pagbabasa ng libro? What about subtopic? What do we mean by that? Ano po ang subtopics? Pakibasa nga po. The main ideas that support your thesis. Okay. Ang subtopics po, ito po yung nagsusupport. Ito po yung nagbibigay po ng more ideas or more support doon po sa ating po topic. Ano naman po yung topic sentence? A statement that discusses the topic of each paragraph. Okay, pag sinabi naman po natin topic sentences, ito po yung nagdi-discuss ng main topic or issues natin. Okay? So, dito naman po, ito po yung format natin. As you can see po, mayroon tayo introductory paragraph, mayroon tayong body paragraph, at concluding paragraph. Okay, so ano bang makikita natin sa introductory? Introduction po, dapat nandun na yung main idea mo. After that, mayroon ka pong 3 reasons. And then, yung thesis statement mo po, nandoon naman po yung implied or yung meaning na gusto mong ibigay. Okay, sa introduction, ano pong ilalagay natin? Pakibasa po. Hook your reader with a question, quote, short anecdote, or personal experience statement. Okay, sa introduction or sa hook, ito po ang nilalagay po natin. Pwede po tayo maglagay ng question. Pwede po tayo mag-start with a question or a quotation or an anecdote, a short story, or a personal experience po. Okay, sa body, what do we put naman in the body? Basahin po yung body. To support your topic statement using direct quotations, specific textual detail, and strong explanations. Okay. So, dito po sa body paragraph, dito naman natin pinapaliwanag further kung ano ba yung ideya, kung ano ba yung pino-point out natin. Ano po ba yung supporting details? Ano po ba yung detalye that could help us identify or that could help us understand yung topic or yung idea na mayroon tayo. Okay? Ito naman po sa anong dapat laman ng iyong essay. Ano po ba yung 4 E's? Sabi po dito, yung essay daw natin, ito ay meat of the essay. Kailangan, mayroon po tayo ito, mahalaga ito kasi ito po yung pruweba, ito po yung patunay na nagpapaliwanag po doon sa ating topic. Okay, basahin nga po yung 4 E's. Examples, explanations, evidence, elaboration. Okay. So, pwede ka pong maglagay ng example, pwede ka pong maglagay ng evidence, ng explanation, and then elaboration. Or para mas mapaliwanag mo po ng maayos, malinaw, at mahaba ang ideya na mayroon ka. Okay. So, meron din po tayong transition words. Ano ba yung mga transition words? Basahin po. Add your transition words first, second, third, finally, or in conclusion. Okay, ang transition words po natin ay ito. Bakit mayroon tayong transition words? Para po organize yung mga ideya natin. Ito po yung later, ipapakita ko po sa inyo to kung anong part po ng essay po natin magkakaroon ng transition words. Okay? But for now, dito muna tayo sa conclusion. Ano ba ang conclusion? Pakita
Conclusions, we state your thesis and subtopics and remind your reader what you wrote about. Okay, sa conclusion, ito po, in short, ay yung katapusan, yung ending po ng iyong answer, yung ending po ng iyong essay. So, ano pong dapat natin ilagay sa conclusion part? Ethan? Ano pong ilalagay natin? Okay, ilalagay po natin yung same idea po, pero shortened na po ito. Summary na po. Hindi ka na po maglalagay ng bagong information, pero yung information na ilalagay mo ay yung nalagay mo na or naipakita mo na earlier. Okay, so let us see an example po of an essay. Sige, ito po papabasa ko po sa iyo itong essay na to. Tapos, ito po ay magiging atin pong example or halimbawa. Okay. Ayan, nakikita na po ba yung aking pong screen? Can you see it na po or not yet pa? Not yet pa po. Okay, sige lang po. Ayan, nakikita na po, Ethan. Apa. Okay, sige po. Let's start reading na po, ha? Ito po ay halimbawa ng expository text. Ito po yung introduction. Ito po yung title natin. Ito po yung introduction. Ito po yung body. Tingnan mo po yung body, tatlo po sila. Kasi ganun po kapag expository essay. Tatlo po siya. And then, conclusion, ito po yung reader. Okay, dito muna tayo sa title saka sa introduction. So, kung makikita mo po dito sa introduction, ipinakita po dito or in-introduce po dito. Ito ha. Tingnan mo po dito. I-introduce po natin yung reading book. So, ano ba yung ibig sabihin ng reading books? Ibig sabihin daw po, ito ay isang helpful na habit. Ito daw po ay magandang habit na pwedeng gawin ng isang reader. Bakit? Kasi yung books daw, ito daw po yung nagagawa niya. Nakakapagbigay daw siya ng knowledge, nakakapag-improve daw siya ng imagination, at nakakatulong daw po siya para magkaroon tayo ng better communications or maging better communicators tayo para makipag-usap daw po tayo sa ibang tao ng maayos at malinaw. Kahit daw po ngayon ay digital world na, yung reading o yung pagbabasa daw po, it remains as an important activity. Yung daw po ay mahalagang activity para sa mga bata. Okay, so tingnan mo po, ito po yung na-mention ha. Ito po, basahin nga po ito, itong part po na ito. Books provide knowledge, improve imagination, and help people become better communicators. Okay, so ito po, yun po yung mga ideas niya. Halimbawa, ito, yung unang idea niya about knowledge, sinabi po siya dito sa first body paragraph. Basahin po natin yung body paragraph na ito. First, reading books helps students gain knowledge. Books contain information about science, history, nature, and many other topics. By reading regularly, students learn new facts and ideas that can help them in school and in daily life. Reading also improves vocabulary because students encounter unfamiliar words and understand how they are used in sentences.
Okay. So, eto po, dito po yan, minention na sa introduction, na nakakatulong daw po ito para mag-gain ng knowledge. Dito po, pinaliwanag lang po further, bakit po ang books ay mahalaga. Paano po tayo natututo sa books? Halimbawa, sa science, sa history, sa nature, and sa other topics. Pag nagbabasa daw tayo, nakakatulong daw ito para magkaroon tayo ng mga ideya. So, yun po, minention natin siya sa first body paragraph. Are we clear so far po, Ethan? Opo. Mali po. Okay, sige po. Second body paragraph, pakibasa po. Second, books help develop creativity and imagination. When people read stories, they picture the characters, places, and events in their minds. This allows reader to think creatively and understand different perspectives. Fiction books, in particular, encourage imagination because readers explore exciting worlds and situations through the story. Okay. So, yung second naman, una po, di ba, minention po dito, knowledge. Pangalawa, improved imagination. So, sabi po dito, yung mga books daw, nagde-develop daw sila or nakakatulong daw po sila sa imagination. Paano? Kasi kapag nagbabasa daw po tayo, nai-imagine po natin yung characters, yung places, yung events, and that allows the readers to think creatively and understand different perspectives. So, yun po, ang tungkol sa imagination. Lastly, ano po bang nagagawa nito? Pakibasa po. Lastly, reading strengthens communication skills. Students who read often become better writers and speakers because they are exposed to correct grammar, sentence structure, and expressions. Reading also improves concentration and critical thinking, which are important skills for solving problems and making good decisions. Okay. Yung pangatlo po, minention po dito sa introduction, it helps people become better communicators. So, indeed, in this one po, ipinakita natin na through reading, nag-i-improve daw yung paraan ng pakikipag-usap natin. What do we mean by that? Kapag nakikipag-usap daw po tayo, mas maayos, mas malinaw daw po tayong nauunawaan. Okay? Kapag kaalam daw natin yung correct grammar, yung sentence structure, yung expressions, reading help us to concentrate para magkaroon tayo ng problem-solving skills and good decision making. And then lastly, conclusion. Ano po ang conclusion? Pakibasa po. In conclusion, Conclusion. reading books provides many benefits. It increases knowledge, improves imagination, and strengthens communication skills. For these reasons, students should make reading a regular part of their daily lives. Okay. So, sa conclusion, pinakita naman po natin, Ethan, na ito daw po, yung books daw po ay maraming benefits. We just like repeated the ideas here. Pero ang ginawa po natin ay mas pinalinaw po natin, mas pinaikli natin. Inulit lang natin na ito ay nag-increase ng knowledge, nag-improve ng imagination, at nag-strengthen ng communication skill. That's why, kailangan daw natin gawin, kailangan daw natin palaging magbasa. Okay? Yun po ang halimbawa ng essay writing natin. Mayroon po bang question, Ethan? Wala na po. Okay, kaya na po bang mag-start, magsulat ng sariling essay? Opo. Okay, sige. Now, bibigyan po kita ng choices. Bibigyan po kita ng chance na mamili ng iyong topic. Okay, so it could be, Ethan, recycling. Pwede po siya tungkol. Susulat ko po dito sa screen natin para makita mo po. Lang po. Sulat ko po dito sa chat box. The first choice na pwede po tayong pwede natin piliin about
recycling. Magre-recycle ka. Pwede naman po about education. Una, importance ng recycling. Pangalawa, importance ng education. Pangatlo, importance ng trees. Pang-apat, importance ng family. Okay. So, ano po yung gusto mong sulatin na essay? Bigyan ko kita ng chance. Which one do you like? Gusto mo, Ethan? Trees. Ganito po muna yung gagawin natin. Susulat po natin sa title, the importance of trees. Ayan, isusulat ko na po dito sa chat box natin. Tapo. Ayan, yun yung title natin, the importance of trees. Now, ang una mo pong gagawin, Ethan, ay this one. Ito po. Reading, ito po, about reading to kanina. Ngayon, ang ilalagay mo naman po, importance of trees. Ano yung kahalagahan ng mga puno? So, kailangan makapagbigay ka po ng 3 reasons. Okay? Tapos, kapag natapos mo na po yung introduction, saka pa lang po tayo magpo-proceed with the pattern. Okay? Dito muna tayo sa introduction. Pwede mo pong sabihin, ano ba yung mga puno? Tapos, maglagay ka po ng 3 reasons, just like this one. Po, you may start na po, Ethan. Kapag may question po, don't be shy to ask. Okay? Ready na po mag-start? Opo. Okay, sige po. Mag-start ka po. 3 sentences po ang kailangan natin. Okay? Just like this one po. Ilalagay ko po itong example natin sa screen para po may guide ka po. Okay? Sige, mag-start na po, Ethan. Pag may question po nga, don't be shy. Rapid, gagawin ng muna. Tapos na po. So, Ethan, you can send na po your answer para makaproceed tayo with the body part. Okay. Trees are one of the important natural resources on Earth. It helps us, Alak naman eh, anything. Wala, oh, ay hindi kali yan. It helps Kinukuha din natin us service. the air to clean. It has also many leaves on it. Sige po. Let me rewrite it quickly po. Again, kailangan po may tatlo po tayo tatlo po importance ng trees. Kasi kailangan po natin sa agad po sa body paragraph. Oo, di mo kayo tatakasan eh. Sa body paragraph. It's first, second, and third. Ang importance po niyo, i-explain mo po siya further, i-explain mo siya ng mas mahaba. Kagaya dito. Sa una po, sabi dito, giving daw po helps Problema mo pa ako na shipping eh. students gain knowledge. Nagagaya pa ako ng truck eh. Una po, i-rewrite ko lang po siya. Uy! Po. Pag-ipit eh, ako naman ang ginigipit mo. Magkano yung renta ng truck? 2.5 eh. Truck yun eh. Okay. Ethan, ito po i-rewrite ko po siya ha. Mas mahaba po ito at mas detalyado. Ito po. Trees are one of the most important natural resources on Earth. They help keep the air clean. They help keep the air clean by producing oxygen and absorbing carbon dioxide. Yun po ay unang reason. Ang pangalawang reason, trees provide shade, shelter, and Oh, lalo mo din yan. they provide benefits for animals. Kasi nagiging tirahan po siya ng animals, right? They have many leaves that help them make food. They have many leaves that make food through food. We have many leaves that can make food through photosynthesis. Yan po yung clearer version, okay? So, Ethan, now ang gagawin po natin ay first. Dito na tayo sa body paragraph, ha? So, ganito na po yung start mo. First,
Okay. Ito na po yung start mo. Dudugtungan mo na lang po ito. Ipapaliwanag mo po in 3 sentences. What will happen if we have clean air? Okay, so ipagpapatuloy mo po ito. Lalagay po ito sa chat box. So, sige po, you may continue na po, Ethan. Nandito na po tayo sa unang part ng body paragraph. Sige po, you try po to write the first body paragraph. Okay, parang ganito po siya. Ito po, binigyan na po kita ng simula. Sabi ko po dito, first, they have keep the air clean. Tapos ano pa po ang nagagawa nila? Start ka na po, continue na po yung binigay kong signal starting yan. Malinaw po ba, Ethan? Opo. Sige po, continue na po. I'm so sorry guys because my daddy's it's very noisy. I'm so sorry. I'm very sorry guys. Tapos na po. Yes, sir, hindi yung answer na po. Sige po, basahin na po yung answer. May tapos sa libo yan, mabilis yun. Gumagana pa naman. Ingay! Ang ingay. Basahin po, Ethan. First, they help keep the air clean. Second, they give us oxygen to breathe. Trees also provide shade, shelter, and many other benefits to people and animals. Okay, so tingnan po natin ha. This one po, Ethan, hindi ka pa po maglalagay ng second kasi yung second po, sa second paragraph pa po yun. Let me rewrite this po ha. Okay, sabihin po natin first, they keep the, they help keep the air clean. Okay. They give us oxygen to breathe. This one po, you're not supposed to copy yung ilagay na po natin sa introduction. Malinis eh. Mga 300 na kagad eh. Ito po, dapat, Ethan, nag-focus ka lang po dapat dito sa binigay. O nga, kasi yung tatlong idea po na mayroon tayo, dapat iba-ibang paragraph. Ingay eh. Hindi po siya same. Yeah. Oh. Maingay. Saan yung mga lalay mo? Nakamute ako. Yung pangalawa po na also provide shelter and benefits to people, dapat po sa pangalawang paragraph po yun. Okay? So, dapat ang focus natin dito sa una ay air. Hindi talaga ako nakikinig. Hirap intindihan eh. Halimbawa, first, trees help keep the air clean. They provide oxygen that people and animals need to breathe. Hindi ko They maintindihan also talaga. give, Ay, nako. yun lang po. Yun lang po dapat. Tapos, dito na po tayo sa second. Sa second naman po, ang lalagay po natin, trees also provide shade and shelter. Okay. Yun lang po, doon lang po iikot yung idea mo, yun lang po yung topic. Kasi hiwa-hiwalay po yung ating body paragraph. Kaya po, mayroon tayong tatlong paragraph para po ma-organize natin yung idea. Hindi po sila pwedeng magkakasama. Sige po, subukan po natin ulit sa second. Okay, ito po, ituloy mo po ito. Ito lang po yung idea. Don't add any unrelated idea po regarding this one. Okay? Ito lang po. Sige po, you may start na po. Tayo, i-copy mo po muna yung answer mo. Andun na po ba?
Ethan, are you there po? Opo. Okay, sige po. Send mo po sa group chat yung iyong body, pati po conclusion. Okay? So, kailangan po matapos mo po yan. Okay, bye po. I'll see you po next week. Tapusin mo na po yung iyong essay. Bye-bye po. Thank you.